sa mga leaders na tumayo sa likod ng pulpito, mga nag-testimony at sa bawat mga nag-pray, nag-effort. Salamat po. At kagabi, nakita na natin yung pagkilos ng Panginoon sa unang gabi na tayo ay kinausap niya through His Word, through preaching of God's Word. And tonight, yun pa rin naman ang ating inaasahan. And as we come to the preaching of God's Word, let me ask you, mga kapatid, a simple question. Diba? How long has it been since God last stirred your heart? Diba? Gaano nakatagal? Diba? Mula nang tayo ay pinukaw ng Diyos. Diba? Na tayo magkaroon ng muling kasiglahan sa mga bagay na dapat nating gawin para sa Kanya. Tao po, kailan yung panahon na yon na kinatok ng Diyos ang ating mga puso para muling sumigla tayo sa ating pananambahan, pag-aakay ng kaluluwa, pagpaparangal sa Kanya ng buong katapatan, diba? Umawit ng may kasiyahan at kasabikan, na tayo ay magkaroon ng, diba, ng enthusiasm, ng kasiglahan sa sama-sama nating pagtitipon at paglilingkuran. Kailan yun, mga kapatid? And you know what? Revival doesn't begin with loud singing or big crowds. Okay? Pagamat gusto natin yun. Okay? Na masiglang awitan, meron tayong maraming kasama sa paglilingkuran. But you know what? Just like what we did last night. Yung challenge na ginawa kagabi, na bagamat siya na ang lahat, siya na yung nagdrama, siya pa yung narrator, di ba? Ay sabi nga, it begins with honest surrender. Alam nyo, yung revival, kailangan natin munang maunawaan, ano ba yung mga dapat nating isuko sa Diyos? Na mga kamalian, kasalanan, at kung paanong alalahanin natin yung layunin ng ating buhay. So it starts to when we admit that we need God. Higit sa ano pa mang bagay. Alright? We need God more than ever before. Tao po, dito magsisimula yung revival. And just like what we've tackled, okay, at patuloy pang tatalakayin, paano ba talaga magkaroon ng pagbabago ng puso? How to renew our heart and review our part. Paano yun? You see? Pero sa maikling kaunawaan, gusto ko pong ma-challenge ang bawat isa. Diba, alam nyo, renew the heart, paano mag-start to? Pero nabanggit ko na nga halos by returning to God. Balik lang sa Diyos. Magsimula tayong muli na kasama natin ang Panginoon. Hindi natin kaya by our own. Kailangan po natin ng Diyos. Tao po. Hindi pa nga tayong sisimula, baka tulugan nyo na ako. Okay? Kailangan tayo magsimula sa panunumbalik na mayroong Diyos sa buhay po natin. May Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. May Diyos na pinagmumulan ng buhay, ng kalakasan, and everything. Siya po ang kailangan natin. And of course, to review the part, diba, yung ating part, diba, ay alalahanin natin kung ano yung ating pong mga pinangako sa Kanya. Diba? Nakakilala na tayo sa Panginoon At nangako tayo the moment we got saved. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. So therefore, kung tinatanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo at Panginoon ng iyong buhay, meron ka dapat maging hakbangin according sa Colossians 2:6. Ano yun? Walk by Him. Tao po,
lakad ka ayon sa kanyang kalooban. At yun lamang po yung ating gustong maisakatuparan kung bakit may revival. Dalhin kayo doon sa nakalimutan at maaring napabaya ang pangako natin. Na 'di ba sabi natin, nakipagkasundo tayo, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. So ibig sabihin, kung Panginoon, siya dapat masusunod. Kung anong dapat mong tahakin, kung anong dapat mong maging hakbangin sa mga decision making, tama po, sa pagpapamilya, sa pagpapalaki ng anak, sa pag-aaral, sa negosyo. How many of you na mayroong business na ginamit ang business in spreading the gospel of Christ? Baka may business ka para lang kumita ng pera. Mali. Dapat yung business mo nagagamit saan? For the furtherance of the gospel of Christ. Tao po, dapat yung trabaho mo nagagamit for the furtherance of the gospel of Christ. Dapat yung pag-aaral mo at pagkuha mo ng kurso ay nagsisimula ka ng suyuin ng Panginoon at alalahanin ang dakilang tungkulin na ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Diba? Na kung paano tayo nagpapalaki ng anak, katulad ngayon, sila Ate Rhea, sila Ate Sofia, sila Ate Marivic, yung may mga maliliit pa rito. Diba? Kahit paano. Kasi, ang goal po ng bata, kung bakit tayo may mga anak, para palakihin sila ng makadiyos. Hindi lang sila palakihin na magaling sa academics. Maganda yun. Bonus kung matalino. Bonus kung achiever. Pero ang higit nating goal, our ultimate goal here, sila'y maging makadiyos. Sila'y maglingkod sa Diyos. Ito, tao po. At ipagkatiwala natin ang buhay nila sa Diyos. Kaya nga may tinatawag na baby dedication. Kaya ako rito, sorry po to say. Pero hindi kaya ng conviction ko na palamuti lang ang baby dedication para lang magkaroon ng ninong at ninang ang inyong mga anak. Hindi kaya ng conviction ko na right after ng event na yon, ng occasion na yon, hiwalayan na. And you are not serving the Lord. Diba? Marami ng ganung nangyari. Gagamitin ang pastor, gagamitin ng church for that occasion. Tapos na. No. When we dedicate our babies, our loved ones, diba? And even sasakyan, vehicle, or anything else that God has entrusted to us, maunawaan natin, dapat yung layunin kung bakit ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. At una tayong magsaset ng example. Kung yan ay tao, baby, magsaset tayo ng example to become godly. Kung yan naman ay sasakyan, kailangan may maisasakay ka dyan na disciple. Dadalhin mo sa Panginoong Hesukristo. Tao po. And that's the ultimate goal. Let us go back to the main thing. Magandang may building. Magandang meron tayong mga equipment. Magandang meron tayong air condition, facilities. Maganda yan. Pero kung bakit meron tayong ganito, lalagyan din ng mga taong dinisipulo natin at ma-enjoy nila yung tamang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. And that's the bottom line of every ministry that we have here. Kung bakit po tayo may ministry. Kung bakit po tayo nagsiserve sa Panginoon so that we can grow. Diba? Or tayo ay mag-increase sa kung ano man ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Because you are intended to grow. You are intended to be blessed. Na magkaroon ng increase. Are you a living creature? Are you a living thing?
Or living creature rather. So therefore, you are supposed to grow. You are, di ba, supposed to multiply. And that's the thing, mga kapatid, of being a steward of God. Katiwala kasi tayo. Balik po tayo dun. Alalahanin natin yung, kaya minsan ang hirap natin ibigay yung oras, akala mo sa'yo buhay mo eh. Tama? Minsan kaya parang ang hirap nating ibigay yung talento natin. Pag may bayad, ang galing. Pag wala ng bayad, di ba, parang ang tamad-tamad na. Diba? Kasi nakakalimutan natin the purpose of our lives na dapat ito'y nagagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Am I right? Kaya, ayun na, ang nakakalungkot, dahil nakakalimutan yung ganung bagay, ano nangyayari? Masipag pag may bayad, pagkawala na, tinatamad na. Tao po. Are you with me? Oh. Is he? Let us welcome the presence of Pastor James Gilbuela. Gustong ma-revive. Is he? Oh. Tao po. Andiyan po ba kayo, mabatid? Nakakalimutan na yung direksyon ng buhay, yung pagkalikha sa atin. Kaya ka binigyan ng ganong kakayanan para gamitin mo sa Panginoong Diyos. For His glory. Just like what I preached last time. We're all created by God and for God alone. Sa Kanya lang. Kaya, balik po tayo sa dakilang layunin ng ating pumbuhay. Kasi, balik tayo doon. At yan ang sense or purpose ng revival. Kaya ano man ang ipagkakatiwala ng Diyos, kailangan mag-multiply yan. Do you have the salvation coming from God? Dapat mag-multiply yan. Meaning, through your life and testimony, meron ding ma-save. Meron ding maglingkod. Meron ding mapagkatiwalaan pa ang Diyos. Kasi alam nyo, ang hirap ng, at ang katotohanan niyan, ang daming pwedeng ipagkatiwala pa ng Diyos. Sa Kanya ang lahat eh. He's the owner of everything. Naghahanap siya. Actually, ang Diyos, sa sobrang dami nun, siya nga naghahanap kung sino pa yung pwede niyang pagkatiwalaan eh. Hindi problema sa Diyos blessing. Hindi problema sa Diyos ang talents. Hindi problema sa Diyos ang kayamanan, treasures. Name it. Meron ng Diyos niyan. Alang problema. But the problem is this. The problem always lies in us. Sa atin ang problema. Baka hindi tayo mapagkatiwalaan ng Diyos. Kaya hindi niya maipagkaloob. Kasi yung meron ka, waldas eh. Ate waldas. Kaya talking about, paano ko i-raise ang family, ang mga bata? Hindi problema yun eh. Subukan mong i-align ng buhay mo. Subukan mong i-align ng purpose. Tao po, sa magpapamilya or may pamilya rito, subukan nyo i-align. Bakit hindi isusustain ng Diyos yan? Kalooban niya na lumaki yung mga bata na yan, kalooban ng Diyos, ang family ay mabuklod ng pag-ibig, kalooban ng Diyos na ang family magkakasamang naglilingkod sa Panginoon, bakit hindi isusustain ng Panginoon yan? Kung bakit hindi ka sinusustain, magkaroon ka ng assessment or self-evaluation. Naka-align ka ba sa kalooban ng Diyos? That's the question for all of us tonight. Kagaya nung ating pong pinag-aaralan mula pa kagabi, na si King Hezekiah, dinelegate niya yung mga
tao eh. Kasi, gusto ni Hezekiah ng long-lasting revival. Not just only to himself, but for everybody. For the whole nation of Israel. That is why, kaya sabi niya, paano magbibigay ang Diyos ng lalo pang kakayanan, ng lalo pang pagpapala, ng lalo pang abilidad for each and every one, kung hindi tayo magkakaroon or kung tatambay lang tayo at hindi tayo magkakaroon ng mga delegation or maybe tasking or ministries. Paano kang bibigyan ng Diyos ng kakayanan? Gagamitin mo lang naman sa pagtulog. Gagamitin mo lang naman sa pagtambay. Gagamitin mo lang naman sa apart from His will, apart from His word. How can it be? Paanong ipagkakaloob niya sa iyo yan? That is why I believe with all my heart, Hezekiah realized that. That is why he delegated the people of Israel na magkaroon ng mga ministries so that they can have the gift from God. That they can have the abilities na kailangan po nila para magampanan po nila yung mga tungkulin nila higit sa lahat for God's glory. Let us give God the reason. Masakit eh. Diba? Gusto mo ng blessing. Saan mo gagamitin? Gusto mo ng ability. Kung tutusin, average people 500 to 700 abilities. Ikaw, average people ka ba? Person? Nah. You are God's people. And if you are God's people, you are potential people. And as you serve a great God, we can accomplish great things. Tao po. Kaya ayokong maging bahagi ng isang eklesiya na hindi ko makikita ang milagro ng Panginoon. That is why I'm always giving God the reason para magpakita ng kanyang milagro. To perform more miracles. Kung tumunga nga ako, kung natakot ako. Kaya nga lang, instead na matakot ako, alam nyo kung anong nangyayari? I'm so excited na humakbang pa ng mga malalaking projects, na humakbang pa ng mga malalaking hakbangin in our church, mag-expand ang gawain ng Diyos. Samahan nyo ako na mangarap to have a school here. Sana abutan nyo ni Aviona, ni Ezra, at ni Aram. Diba? Gusto kong makapag-produce ng mga godly children. Dahil ang tingin ko sa kanila ay hindi mga batang paslit lang. You know why? Tayo ka, Christian. 8 years old na punta sa amin to eh. But today, 2nd year college na po siya. Turning 3rd year college. And future leaders in the government. Ang tingin ko dyan, salamat, mas bata pa sa si Alex. At the age of 6 or maybe 6 years old. Lex, tayo ka. Ayan. But today, SK, kagawad sa lugar ng Mabolo. At kung bakit siya rin na may kagagawan, kung bakit tayo may ganyang mga equipment. Ayan. Oh. Diba? Oh, nawala na. Diba? Iba eh. Nasa kanya remote eh. At the age of 6 years old. Kung tinignan ko yan na malikot na bata lang. Kung tinignan ko yan na walang mararating na bata, bakit? Kamusta ba siya nung bata siya? Sakit ng ulo ni Tatay Jerry, kaya naubos ang buhok niya eh. Kasi Tatay Jerry, naubos ang buhok niya ka, bakit? Kakakonsumisyon kay Alex. Kaya nga ngayon, pati bagang siguro sumakit na. Bakit? Ikakasabi kay Alex. Hindi po nananakit si Tatay Jerry. First time kay Alex. Alayatang nadampian ng kamay si Tatay Jerry eh. Hindi nadampian yata sila April, hindi yata nadampian sila
I believe sila Geraldine, sila Jenny. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Hindi nadampian, lalo na si Jenny, baby. Kamukha niya yan eh. Kaya favorite. Hindi, baka, di ba? Oh. Si Jenny. Am I right? But by the way, before I forgot, I just want to acknowledge the presence of Pastor Donig. Gusto ba rin? Kayo, binibigay natin yung revival. We just want to give God the reason to send us revival tonight. But you know what? Even my friends, pastor's friend, they are here tonight. Hindi naman ako talaga nag-invite na talagang formal. Nagsabi lang ako kanina, sabi ko, if you want to join with us tonight, our final night, you're welcome. Pero walang formal hindi ako nag-send sa kanya ng formal letter or anything. Ano lang, yung bang tropang invitation lang. Walang ka-formal-formal. Tumugon. They just want to join with us tonight and to be revived together with us. Ano ba yung sinasabi ko tuloy? Si Jenny. Hindi dumampi ang kamay ni Tatay Jerry. Wala. Pero pagdating kay Alex, nakasapok. Bakit? You know why? Tigas ulo eh. Kukuha ng baon, pupunta sa pansyon, ilalagay yung bag, at pupunta sa computer shop. Kapag naubos ang baon, uuwi para kumupit sa wallet ni Sister Leonie or di naman kaya sa kanyang kuya na talagang tikoy, 'di ba? Sobrang tipid, 'di ba? Kaya nakakaipon kahit paano na tapos mapupunta lang sa kinupit nung nakababatang kapatid. Kaya nga praise the Lord, kung hindi naging Kristiyano si Gerald, tikoy yun. Buti lang cheerful giver na. 'Di ba? Oh. You see? Dumampi kamay dyan. Pero alam nyo, hindi ko tinignan bilang mangungupit si Alex. Hindi ko tinignan bilang isang batang pasaway na walang mararating sa buhay. Tinignan ko siya bilang future leaders, future professional. Kasi alam ko magbabago ng buhay ang salita ng Diyos. Nangyari sa akin eh. Kaya nga alam nyo, iyak sila Sister Leonie sa akin, paano ba natin mawawag-isip si Jerry kanya? Just keep on praying. And just keep on honoring God. Be a blessing to Him. Kinakausap ko sila Jenny, sila Gerald, sila Geraldine. Minsan nagsasawa lang sila, sabi ko, gusto niyo talaga makuha ang tatay niyo? Magtino kayo. That's the thing. Magtino kayo. Prove yourself. Nasa tama pala kayo ba't kayo sasagot? Nasa tama pala kayo, bakit nyo aawayin yung isang tao na wala sa Panginoon? Kayo nasa Panginoon, mga away kayo ng taong wala sa Panginoon? Nasaan ang justice? Unang-una, anak lang kayo, aawayin nyo. Bastos. Gusto nyo palang mawagi magulang nyo So magpakatino kayo. By the grace of God, nandito na si Tatay Jerry. Let us go back to the main thing. Ayusin natin, i-realign natin ang buhay natin. Pwede na ba tayo magsimula? Nakita ko na si Carlo Ikaw na talaga hinihintay ko na, kuya. Ikaw lang talaga Kita mo hindi ako nagsisimula. Nandito na yung dalawang pastor. Hindi pa ako nagsimula Pero nung nakita kita, magsisimula na ako. Are you ready? But I hope and I pray. Natsala sa tayo doon, di ba? Awitan pa lang. Testimony. Buhay na binago ng Diyos. But it can't replace God's Word. Let us open our Bible in the book of 2 Chronicles, chapter 31, verse number 1 to 5. And let us all stand as we give reverence by the reading of the Word.
2 Chronicles chapter 31, verses 1 to 5, at sabay-sabay po nating basahin. Ready now? Begin. Now when all this was finished, all Israel that were present went out to the cities of Judah, and brake the images in pieces, and cut down the groves, and threw down the high places, and the altars out of all Judah and Benjamin, in Ephraim also and Manasseh, until they had utterly destroyed them all. Then all the children of Israel returned, every man to his possession, into their own cities. And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their courses, every man according to his service, the priests and the Levites for burnt offerings and for peace offerings, to minister and to give thanks and to praise in the gates of the tents of the Lord. He appointed also the king's portion of his substance for the burnt offerings, to wit, for the morning and evening burnt offerings, and the burnt offerings for the Sabbaths, and for the new moons, and for the set feast, as it is written in the law of the Lord. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priests and the Levites, that they might be encouraged in the law of the Lord. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and of the tithe of all things brought they in abundantly. Let us come to God in prayer. Lord, thank you so much for this wonderful night again, for our second night of revival. Salamat po sapagkat kinausap mo na po kami mula pa kagabi. But Lord, we're still praying to send us once again revival in our final night. Panginoon, gamitin mo lamang po ako na inyong lingkod, mightily and effectively. Apart from you, God, wala akong magagawa, wala akong pwede may pagmalaki. Umaasa lamang po ako sa inyong kapangyarihan, sa inyong karunungan na pwedeng ipahiram sa inyong lingkod, upang sa ganon ay maipangaral ko po ang inyong mga salita ng may kapangyarihan, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Alam ko, inihanda mo na po ang puso't isipan ng bawat mga mananampalataya. At dalangin ko rin po, Panginoon, ihanda niyo ang aming katawang lupa na huwag kaming makatulog, antukin, bagkus maging masigla kami, gaya ng pagpapasigla nyo sa aming spiritual na pamumuhay. At lahat po na dinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Maaari na po tayong magsiupo. Okay? And I just want to take this opportunity, ating final night, para makapag-preach ako ng maayos. Amen? Lalo na kadarating nyo lang. Tapos, baka naman ikaw pa magreklamo, Carlo, ba't ang tagal ng preaching? Kadarating mo lang. Yung iba kanina pa ditong alas 6. Am I right? Kaya mas ikaw ang walang karapatan ngayon magreklamo kung tatagal ako. Amen? Alright. Now, let us continue on. Dito po sa ating pong tinatalakay, renew our heart, review your part. And just like what I've said, mga kapatid, how to renew our heart? Napakasimple. Kailangan pa rin bumalik tayo sa Panginoon. Hindi pwede nating mabago ang ating puso apart from His will, apart from His Word, apart from God's people, and apart from your pastor na pwedeng mag-guide sa'yo, mag-praise sa'yo, mangalaga sa'yo. So, paano natin marirenew ang ating puso? Kailangan by returning to God. At paano natin marireview yung ating bahagi? Mga kapatid, kailangan alalahanin mo, ipag-pray mo, alalahanin mo yung mga pinangako mo sa Panginoon. And that's your part. Ang Diyos, hindi naging pabaya sa kanyang pangako. Hindi naging pabaya sa mga pagpapala na dapat niyang ipagkakaloob sa iyo. Actually, sabi ko nga, just like what I've said earlier, siya ang naghihintay. Tao po, siya ang naghihintay kung sino ang mga tao niya na pwedeng pagkatiwalaan. Siya ang naghihintay at naghahanap ng mga tao niya na pwedeng pagpalain. That is why I always say, give God the reason. Manuyo tayo sa Panginoon. Kailangan lagyan natin, bigyan natin siya palagi ng dahilan para mag-perform siya ng miracle. At paano yon? Maraming bagay sa mundong ibabaw na hindi natin kaya, pero hahakbang tayo kasi bagamat hindi natin kaya, kaya ng Diyos. So that we can give God the glory. Diba? Para sa kanyang kalwalatian. Revival begins when both happen together.
Renew your heart. Review your part. Now, diba? Nakita natin. Babalatuan pa ba natin yung iba? Pero, diba? Ilang panahon na po natin pinag-aaralan. They destroyed their pleasure. Nakita natin yung idols, yung high places, at bumalik sila doon sa mga mahalagang bagay na makapagbibigay ng dahilan sa Diyos para matuwa ang Panginoon. They came back to their own possession. Okay? And then dito naman, nakita natin si Hezekiah para magkaroon ng long-lasting revival. Hindi pwedeng nakatunganga ang mga mananampalataya. Kailangan lagi nating bibigyan ng dahilan ng Diyos. Kailangan humakbang tayo sa pananampalataya, papalapit at papalapit hanggang sa kunin niya tayo at maging katulad natin ng ating Panginoong Kristo. And that's our ultimate goal, to be Christ-like. Kaya mabigat po ito. Hindi po ito biro. Okay? Kaya nga everyday, kailangan may hakbangin tayo na maging katulad si Jesus Christ. How? Kailangan malapit tayo sa kanyang mga salita. Kailangan nakikipag-communicate tayo through prayers. At kung paano tayo nagpaplano na magamit pa ng Diyos ang ating buhay. Diba? So nakita natin yung delegation. Kaya sana po, huwag kayong magagalit sa akin kung bakit ang dami nating avenues o avenue dito sa church natin. Di ba? Na kung saan, ang daming ministry, ang daming mga activity, so that we can be involved. Kasi hindi natutuwa ang Panginoon sa idol. Remember? Yung instances na mayroong mga idol at yung mga idol na ito ay binigyan niya ng pagkakataon na magtrabaho sa field. Remember that scenario? Diba? At pumayag sila doon sa offer. But later on, ang problema, inopera na nga sila ng trabaho, nagdidemand pa sila ng increase. Samantalang pumayag sila sa kung ano ang naging deal or, diba, yung agreement. You see? Do you remember that? Di ba pumayag din naman tayo sa agreement? Kung tutuusin, langit na bayan ang pangako ng Panginoon sa atin. But praise the Lord, ang Panginoon na hindi madamot na ipagkaloob sa atin yung mga pagpapala kung mapagkakatiwalaan ka. Hindi madamot ang Panginoon. Now, nakita natin, dinelegate, di ba? At nagkaroon po sila ng ano yung nangyari sa kanila? Nagkaroon ng purpose ang buhay nila. Kaya yun yung una, be purposeful for the Savior. Hindi pwedeng Kristiyano ka lang, simba uwi ka lang. Hindi pwedeng naging Kristiyano ka lang, pero walang direksyon ang buhay mo. Hindi pwedeng naging Kristiyano ka lang na walang involvement sa gawain ng Diyos or di naman kaya ministry na dapat ginagampanan ka. Sayang ang spiritual gifts kung wala yung ginagampan ng ministeryo. And don't you know that all believers has spiritual gifts? Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya nga, yun po yung sinasabi ko sa atin. Hindi ka gagaling, hindi ka huhusay kung hindi mo naman ginagamit. Paano daragdagan ng Diyos yung husay mo, yung galing mo? Hindi mo naman ginagamit. Kailangan matutunan mo muna i-maximize, pagyamanin kung anong meron ka, kung anong kakayanan ang meron ka. Magamit ito sa paglilingkod mo sa Panginoon. Una muna sa ministry. Gusto mo agad yung kakayanan na meron ka, pagkaperahan mo muna eh. Mali. Di ba, sana kung nagta-tithe and offering ka na. Kasi, dapat magamit muna ng Diyos kung anong abilidad, mga spiritual gifts, ang pinagkatiwala niya sa iyo. So, para tayo ay maging purposeful. Tama po ba? Then, kagabi, alam nyo, iyan ang layunin at purpose naman din kung bakit may pastor. Hindi ka pwedeng maging purposeful kung hindi ka naman tuturuan ng pastor mula sa salita ng Panginoon so that we can discover our shape.
That's the thing kung bakit ginugroom natin yung mga kabataan at kahit mga katandaan, lahat ng mga mananampalataya, hindi pwedeng hindi maging involved. Kaya wag niyo po sana kung, di ba, masisi or di naman kayo, magalit kayo sa akin. Tanda-tanda ko na bakit ini-involve pa ako sa soul winning? Bakit ini-involve pa ako sa ministry? Mga kapatid, kung bakit buhay ka pa, ay para ma-involve ka sa gawain ng Diyos. Kung bakit buhay ka pa, hindi pa tapos ang Diyos na magpatunay sa iyo, pwede ka pa niyang gamitin. Kala mo, kung naging matanda ka na, tapos ka na? No! Kung tapos ka na, dapat nasa langit ka na. Pero hindi pa eh. So, ibig sabihin, meron pa siyang layunin sa atin, meron pa tayo magiging bahagi sa eklesiya so that we can, use it for His glory. Magamit pa tayo ng Panginoon. Kaya may pastor. Minsan, ang tingin sa pastor, kontrabida eh. Diba? Kaya, kailangan natin maging partner with a shepherd. Okay? And tonight, ang ating kaakibat noon, karugtong noon, be persistent in your service. Kung tayo naman ay na-delegate na, kung tayo naman ay nagkaroon na ng tasking, meron naman tayo mga ministries, patuloy ka. Hindi patuloy. Patuloy ka. Alright? Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 11? Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag ding tatamad-tamad. May ministry ka nga, palamuti lang. Ang daming ministry pinilapan. Last, ministry fair. Subalit, nandoon ang pangalan, pero wala ang performance. Nandoon ang pangalan, but unavailable. Grabe ka naman. Parang natawa ako doon sa application namin sa SIM card dahil gusto ko ma-retrieve yung aking number. Alam nyo, nung i-retrieve ko na yung number ko sa Smart, sabi niya, ay sir, kinuha yung information. Ay, sir, na-confirm ko na. Kayo nga yung may-ari ng number na yon. So, pwede na natin i-process. May problema lang, sir. Ano yun? Sabi ko, sa December pa po, darating yung mga SIM card para ma-retrieve ang mga numbers ninyo. Pero sir, ngayon din, magkakaroon kayo ng SIM card ng number nyo kung magpapaplan kayo. Pihira yun. Antindi ng marketing strategy, ano? Andiyan po ba kayo? Pag nagpa-plan kayo ngayon din meron na. Minsan ganun eh. Pag wala kang pakinabang, di ba? Ayaw. Hindi gagampanan. Delayed ang obedience. But delayed obedience still disobedience. Tama? May ministry ka, hindi palamuti lang. Diba? Kunwari pang ipaprocess pero wala pa pala. Tama? Sa December pa pala. Is it? So mga kapatid, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Diyan ka itinalaga ng Panginoon at ang Diyos ang magsusustain sa iyo. And if you are serving a great God, you can do great as well. Tao po, you can do great as well. Bakit? You are serving a great God and yet, hindi ka isusustain dyan ng Diyos. Alam nyo, di ba? Promise ng Panginoon yan as we, di ba? Ang tawag doon yun, nananagana. Abounding in the work of the Lord will sustain us. Kaya hindi ka dapat matakot eh. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan para sa ministeryo na yan. At kung siya ang tumawag sa iyo at siya ang nagdisenyo sa iyo dyan, siya rin ang magsusustain sa iyo. Magpupuno ng mga pangangailangan mo, ng karunungan na kailangan. Kaya wala kang karapatan mag-quit. Wala kang karapatan na hindi tumupad. Bakit? Sinusustain ka ng Panginoon. Just like what I've said last night, kagabi, di ba? Kaya nga in our church, we are in God's system. That this church
supported the minister dahil ito ang tugma sa banal na kasulatan so that I must be accountable to God and to this church. Bakit? Dito ako nangangalaga, dito ako nagpapakain ng salita ng Diyos. Hindi sa kung saan-saan at pwedeng dayain, alin? Yung performance or di naman kaya yung report. Kasi, kaya mahihiya ako sa Panginoon at sa church kung ako ay supported ng church na to and yet I'm not doing faithfully my duty. In feeding God's flock, in taking good care of you, in praying for you, nakakahiya sa Diyos. Kaya mabuti yung ginagawa ng ating eklesiya so that I can be responsible to take good care of God's flock. Tao po. Diba? Kaya yun yung partnering with the shepherd. Mahalaga po yun. Dahil kapag kayo ay nagiging kapartner ng lingkod ng Diyos, tinutulungan nyo lang o tinutulungan nyo rin ang inyong sarili upang kayo, patuloy na mapagministeryuhan ng lingkod ng Diyos. Tao po. Ano po ba kayo? So be persistent to yourself. Huwag po tayong magpapigil sa kung ano-ano pa man. Real commitment isn't seen in a single act. Ang mahirap, hanggang kwento ka na lang ng katapatan. Alam mo, dati, tapat ako sa Diyos eh. Dati may commitment ako eh. Dati involved ako dyan eh. Hanggang kwento na lang. But you know what? Real commitment isn't seen in a single act, but in steady faithfulness. Keep serving, even when unseen. Kahit hindi ka nakikita ng sino pa man. Tao po. Dahil ang Diyos, lagi nakikita tayo kung sincero o hindi ang ating ginagawa. By the way, persistence in service comes from what? Remembering who we serve. Alam mo kung bakit ka pwede magpatuloy sa paglilingkod? Alalahanin mo kung sino pinaglilingkuran mo. Kasi pag tao lang, magsasawa ka. Lalo na kung hindi ka na napapansin. Tao po. Kasi, remembering who we serve. And you know what? Ye serve or we serve the Lord. Tama ba yan, mga kapatid? So therefore, it must be fueled by God's faithfulness. Kaya tayo makapagpapatuloy kasi alam natin, tapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ang magsusustain sa atin, hindi niya tayo pababayaan. At nasubukan na natin yun. Kasi? Kapatid, tapat ang Diyos. And you know what? Kaya nga, kailangan alalahanin mo kung sino talaga pinaglilingkuran mo eh. Kaya maraming religion, what I'm trying to say, maraming miyembro ng mga religion, matino pagkaharap ang ministro, kapag kaharap ang ibang tao, at pag nasa sariling tahanan na o nasa silid, higaan na, nasa private places na, wala nang katinuan eh. Kaya nga minsan, di ba, sasamba araw ng linggo, nasa loob ng simbahan, hindi maninigarilyo sa loob, pero paglabas, naninigarilyo na. Anong ibig sabihin? Di ba? Hipokritong paglilingkod. Pero mga kapatid, kaya kailangan maunawaan mo, sino ba pinaglilingkuran mo? Kaya hindi ka dapat maging pakitang tao. Hindi ka nakabase kung may nakakakita sa iyo o walang, sapagkat alalahanin mo, sino ba pinaglilingkuran mo? And if that is the case, alam mo kapatid, feelings change. Ang ating damdamin nagbabago. Yung ating schedule nagbabago. Kaya nga, alam nyo, tulad yan, sinasabi ng ilan. Di ba? Yung iba, dati ako kasama ni pastor eh. Dati ako talagang supportive ako sa gawain ng Diyos eh. Hindi ngayon como ikaw ay may trabaho na hindi ka na kailangan maging supportive sa gawain ng Diyos. Dapat nga, dahil mas may napatunayan ka na, mas lalong mas supportive ka sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng kwento na lang yung dati kasi kami dyan dati na! Dapat hanggang ngayon, involved pa rin tayo. You know why? Hindi nagbabago yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Bagkus maraming ang pinatunayan niya sa iyo. Na pagpapala niya. Kaya mas lalong dapat kung magbago man, mas lalong uminam, hindi na bawasan.
Tao po. Feelings, nagbabago. Emotions, nagbabago yan. Schedules, nagbabago. Dumadami na ang schedule mo, lalo na nung ikaw ay binata pa, dalaga pa, or what I mean, nung ikaw ay bata pa, mas maraming time. Ngayon, marami ka ng schedule. Pero tanong ko sa iyo, tama't nagbago yung schedule mo, hindi naman nagbago ang Diyos mo. Tao po. Nagbago ba Diyos natin? In Malachi chapter 3 verse 6, the Bible says, "For I am the Lord, I change not." Ano sabi ng Hebrews din at verse 30, chapter 30 yata yun? Jesus the same yesterday, today, and forever. 13:8, di ba? Hindi nagbabago yung pinaglilingkuran natin. That is why, dapat mas lalong sumasagana kasi mas marami ka nang nakitang pagpapala. Mas marami ka nang nakitang kamangha-mangha. Mas marami ka nang nakitang biyaya niya. And by the way, ang paalala sa atin ng Bible, therefore, my beloved, 1 Corinthians 15:58, di ba? My beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi pwedeng masayang lahat ng ating pinagpapagalan. Bakit ka hihinto? Yun ang sayang pag huminto ka. Ang totoo naman yan Kaya naman tayo makapagpapatuloy, di ba? Not because we are strong, but because God is faithful. Just like what I've said, your feelings may fluctuate, but God's faithfulness does not. That's why if you started serving or giving, don't stop halfway. Huwag kang hihinto. Wag! Pahinga pwede. Pero huwag kang hihinto. You know why? Commitment without consistency is convenience, not consecration. Again. Diba? Ang commitment na walang pagpapatuloy, hindi commitment yun Convenient yun. And we're not here for convenience. We're here to commit ourselves before God. Diba? And kaya lang kasama talaga disiplina doon. Kaya lang sometimes ito 'yon nangyayari. Maybe yung discipline ay pwedeng panatiliin tayo for a while. Pero iba po yung maunawaan natin kung sino yung pinaglilingkuran natin at dahil ang Diyos ay tapat, nagpapala at siya ang pinagmumulan na lahat, dapat siya rin ang pinagmumulan ng joy, ng katuwaan, para tayo ay panatiliin sa ating paglilingkod for a lifetime. Kaya nga, discipline is good. Discipline keeps us going for a while. Pero alam niyo kapatid, joy keeps you going for a lifetime. Kaya sana, yun ang minsan ang nawawala sa paglilingkod, yung joy in serving the Lord. Diba? Yung joy of our salvation. Kaya tinatamlayan, kaya tinatamad na. But if we realize, hey, sino ka ba para mapunta na langit? Diba isang makasalanan tayo na papunta ng impyerno, anak ng dyablo, pero by the grace of God, iniligtas siya tayo, nagkaroon ng karapatan sa langit na bayan, nagkaroon ng karapatan tawaging anak niya, nagkaroon ng karapatan na maging katiwala niya. Is it? Tapos, bibiguin natin ng Panginoon, hihinto ka lang. Ang tagal na tayo nagpagamit sa kaaway na dyablo, ngayon, sa dyablo pa rin tayo magpapagamit. So, persistence is encouraged when we see, kapatid, una at ang Panginoon at yung resulta ng ating paglilingkod. And you know what? That is why I have joy in serving the Lord. You know why? Nakita ko yung bunga ng paglilingkod sa Panginoon, yung impact ng aking service. Hindi sa pagbubuhat ng bangko. Ang gusto ko maitaas dito ay ang biyaya ng Diyos.
alam ng mga pioneering members that we started from scratch. And the impact of our people stay faithful when they realize, at isa na ako doon, souls are being reached. May mga naaabot. Bakit kayo hinto sa paglilingkod? May naliligtas dahil sa ministry mo. May naliligtas dahil nagpatuloy ka. Is it? Ito yung impact ng ating service. What else? Families are being strengthened. Hindi ka ba natutuwa yung dating walang kasigla-siglang pamilya, yung dating pamilya na wala man lang kasweet-sweet sa katawan? Di ba wala man lang celebration, wala man lang fun sa kanilang family, pero ngayon nagkakaisa, nagkakasundo, umaawit pa sa harapan ng Panginoon. Hindi ka ba matutuwa noon? Yung dating wasak na reconcile? Because of our service to God. And not just only me, but even you. Dahil sa paglilingkod mo, Sister Jane, nakasama mo na yung asawa mo. Dahil sa paglilingkod mo, Sister Leonie, nakasama mo na rin yung asawa mo. Hindi ba kayo masaya roon? Hear with me? Nang dahil sa paglilingkod yung Tatay Geming, yung apo mo nagpapatuloy sa paglilingkod? Achiever pa? Eh, gumaganda pa raw? Tako po, hindi ba may resulta yung ating pagsaserve? Nang dahil sa pagsaserve mo, Tatay Romy, Nanay Elena, nakita nyo maayos yung inyong mga anak ngayon na marunong silang magmahal sa family. Kasama nyo nagsiserve. Hindi kayo iniiwan. Si Kuya Rem hindi na nakapag-asawa. Dahil sa pagmamahal sa pamilya. Is it? Oh. Saan po ba yung nagbabad? Nagbabad yan sa abroad. Bakit? Pangarap niya, yung kanyang pamilya magkaroon ng sariling tahanan. Kasi kung saan-saan sila nakikitira nun eh. Sa pamilya ni Elena sa Pampanga, sa family ni Tatay Romy dito sa Hugunoy. Wala. NPA sila. No permanent address. Minsan doon sa ano tawag doon? Yung bantay, pag nagbabantay. Oh, sa palaisdaan. Wala. Hindi ba tayo masaya? Nagbunga yung ating paglilingkod? May pamilyang naging buklod? Tao po. Kaya stay faithful in serving the Lord. Marami pang pwedeng maging impact ang iyong paglilingkod. Yung mga kabataan ay patuloy na nahuhubog. Dahil sa iyong paglilingkod ng tapat, nagtatides ka, nag-o-offerings ka, so that si pastor ay masustain yung ministry niya, nahubugin yung mga kabataan, at sila'y mapag-aral na kahit wala yung kanilang magulang, pero they are stay here. Or they stay. Bakit? Nasa Panginoon at merong katuwang si pastor nagsusustain sa kanila. Tingnan niyo yung impact ng paglilingkod natin. Ngayon ka ba titigil? Yung legacy mo, na kahit may edad ka na, at yung testimony ng buhay mo, like Tatay Mando, huwag niyong sabihin may edad na kayo, pero inireveal kayo nila Tatay Jerry tuloy, nila Brother Preacher Jerry, nila Geraldine, kung gaano kayo kasalbahin nung araw, pero ngayon, di ba? Naglilingkod sa Panginoon, at kung meron pang isa sa pinaka-submissive at maamong tupa, dito, si Tatay Mando yun. Di ba, iba yung image si Tatay Mando, sobrang bait, nagwawalis dyan, inaalalayan ng asawa niya, di ba? Katuwang ni pastor, pero hindi nyo alam yung buhay niya nung araw. Now you know, kasi nireveal na nila Geraldine at nila Jerry. Salbahe pala, nananaga, nambubuntal, nambubugbog. Huwag kayong loko. Kung nakilala nyo si Tatay Mando nung araw. Pero ngayon, dahil sa salita ng Panginoon, kaya bakit hindi ka
magpapatuloy sa paglilingkod. Bakit hindi ka magpapatuloy sa Word of God? May nababago ang buhay. Tuloy lang. At kahihinto. Anong dahilan? Mas maganda ba yung napala mo sa mundo kaysa yung napala mo sa Panginoon? Marami pang naaakay na kaluluwa sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, by supporting missionaries kasi naglilingkod ka. Itong mga sila. Mga missionaries dito na ngayon, kila Pastor James, organized sa church na. Although hindi naman natin ganun maipagmalo, kapiranggot lang. Pero at least, naging part tayo kahit sa maliit na pamamaraan. You see? Children are being disciplined. Oh. Tama ba? Yung mga kabataan ngayon sa labas, walang mga disiplina. Walang mga paggalang. Hindi marunong magpo at opo. Pero yung mga kabataan dito, kahit hindi nila kayo tatay, kahit hindi nila kayo kaano-ano, magmamano sa inyo kasi ginagalang kayo. Because they were disciplined by this church. Bakit? Kasi may naglilingkod. Sama-sama tayo. Pero yung mga ganyang bata, yung mandidisiplina, okay lang yan. Pasayahin nyo sila. Okay lang yan. Diba? Masaya sa pakinig ang mga tawa at hiyawan yan. Huwag lang ikaw na matanda ang titili ng ganyan, nakakaasar yun. Oh. Pero pag sila, hayaan nyo na sila. Kaya nga, hindi ako nababother dito, Ate Ray, okay lang. That's fine with me. That's good. Mas magandang lumaki sila sa simbahan. Diba? Ang saya nila. Diba? While I'm preaching here, ang saya nila. Buhay na buhay. Revive! Papatalo ba kayo sa kasiyahan? Yung bata ang sasaya dahil nasa church, ikaw nasa church ka na, matamlay ka pa, natutulog ka pa. Yung bata gising na gising. Amen. Diba? So service is not pointless. Listen, service is not pointless. Lalo na kung pinaglingkuran mo, Panginoon. Na you know what? Kaya nga, I always say, natutunan ko to paabutin natin sa langit yung ating paglilingkod. What I'm trying to say is this, mag-ipon tayo. Yung bang hanggang langit, pararangalan ng Diyos dahil ginampanan mo ito ng buong puso, ng buong katapatan, ng buong sinseridad. Diba? Hanggang langit, hinahabol ka pa ng iyo. Kasi lahat po ng bagay na ginawa natin, dadaan yan, idadarang yan sa sa apoy. Kung yan ay precious stones, gold, silver, precious stones, ano pa? Wood? Ha? Oh. Kung yan ay mga dayami lang, walang kwenta. Ano ba kayo? Hanggang langit. Paabutin natin yung ginagawa natin. Your service may look small on earth, but it is never small in heaven. Maring walang papansin sa iyo. Tama? Tayo rito, wala nang pumapansin dito Kasi? But by the grace of God, dahil naglilingkod na kayo, may nai-inspire. By the way, kaya lang, wag lang tayo mamali ng motibo. We don't here to impress others, but to inspire others. You see? So that they can, kumbaga mag-serve din, magpatuloy din sila. Kagaya nung pinuntahan natin, Kuya AC, am I right? Oh. Kasi nasa halos parang garahe lang din sila, di ba? Oh. Pero sabi ko, tuloy lang. Diyan di ka mo nagsimula. Mas pangit pa dito. Kasi, pero unti-unti, napapansin tayo ng Panginoon Kasi napapansin niya yung paglilingkod mo na parang walang kabuluhan sa iba, pero sa Kanya precious yan. That's why, church, if revival will continue among us, our commitment cannot be seasonal. And our service cannot be occasional. Kaya tuloy lang. Kasi,
ang Diyos ay naghahanap ng mga mananampalataya who will not only start well, but finish strong. See? Yes. Maaring minsan mapapagod ka, pero huwag kang huminto. Minsan, mabigat ang buhay, but don't quit. See? Because when you serve faithfully, God remembers, God rewards, and God revives. Pag hindi ka huminto. Again, pag hindi ka huminto, naaalala yan ng Diyos. Paparangalan niya ng Diyos. At patuloy niya tayong pasisiglahin sa paglilingkod. Amen ba? Oh. See? Bitin pa ba kayo? Di ba parang nakakabitin, di ba? Matatalo ba tayo ng kasiglahan ng mga kabataang yan? Actually, nakaka 2 major point pa lang po tayo eh. Oo. 5 ito. 5 ito. 3 linggo na namin itong tinatalakay. 4 pa. 3, 4. Sa Sunday, pang-4. Oo. Naibalato natin kasi kay Pastor Ronald yung first Sunday eh. Diba? Oo. Hindi? Pero last na to ngayong gabi. They deliver their praises. Ito na muna. Sa Sunday ko na lang itutuloy ito. Okay? But I just want to 'di ba? Continue on this point. The way to their spiritual recovery, anong nangyari? Naging mapagpuri sila sa Diyos. Gusto niyo magpatuloy tayo sa revival kahit na matapos ang revival service natin? Magpuri ka sa Panginoon. Magpuri tayo sa Panginoon. Ito yung ginawa nila in verse number 2. Tingnan nyo. And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites. After their courses, every man according to his service, the priests and the Levites for burnt offerings and for peace offerings to minister. And what? To give thanks and to praise in the gates of the tents of the Lord. So revival always results in what? Rejoicing. Laging may kasiyahan. At kung may kasiyahan, magpupuri eh. Grateful hearts naturally express themselves in praise and generosity. Totoo po yun. Okay, natural po yan sa isang puso na sumigla ang magpuri at magpasalamat sa Diyos at magparangal. Oh. Bakit? Kasi nga, because of His work. Kaya alam nyo, isa sa mga dahilan, hindi ako tumitingin magpuri sa Panginoon, makita ko yung buhay, si Kuya Roger, aawit dito. Alam lang awitin yan, pangharana kay Ate Rhea noon eh. Ngayon nagpupuri sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Wala namang ibang sabihin sa akin si Tor eh. Lalabas po kami ni tatay eh, ni Papa, Pastor eh. Diba? Yun ang alam sabihin. Pero dito, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Nakadalasan, nire-reset na lang nila. Hindi na Sunday ang kanilang date ng silang mag-ama. Na-realize niya, mas mahalaga ang Panginoon na nagbigay ng kanyang ama. Puro excuse. Ngayon, imagine, revival service nandito nakanektay pa. Nakita yung anak? Ito. Tingnan nyo naman. Kung hindi ka Kristiyano, nasuot mo ngayon. Diba? Naka-shorts lang. Kung ano-ano lang. Pero ngayon, nagsiserve sa Panginoon. Ang bagal nyo eh. Maupo ka na, nak. Sige, salamat. Ang tagal eh. See? Sayang yata yung 25,000 natin hindi yata na Alright? You see? Kaya bakit tayo hihinto magpuri? Ang dami nating dapat ipagpuri sa Diyos eh. Di ba, Carlo ngayon, 3 na anak niyan. Na itataguyod. Saan nag-start? No read, no write,
sakit ng ulo, sinusumpa ng pamilya, ng angkan, walang pumapansin. Pero ito sila ngayon naglilingkod sa Diyos. Naitaguyod ang pamilya, hindi umasa sa politiko, hindi umasa sa kamag-anak. Nagsumikap, unahin ng Panginoon. Tinaguyod ang pamilya. Yan ba hindi tayo magpupuri sa Panginoon? Yan yung mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kung bakit tayo nakatungtong, mga kapatid, kahit lupa sa paso, wala tayo. At walang milyonaryo kahit isa dito. Naging milyonaryo pa lang. Tama, Sister Jing? Ha? Tama ba yon? Tama, naging milyonaryo pa lang? Oh. Baka sabihin, Pastor, baka naman utangan ako. Oh. Bawal utang dito. Policy natin yan. Huwag kayong pasaway. Hindi naging instant yan kung sakali man may ma-enjoy sila. Hindi instant yan. Kasi, nagparangal sa Diyos yan. Kaya magpapagawa ng bahay yan. Yung ba magpagawa ng bahay, hindi ka ba magpupuri sa Panginoon, tapos nakakuha pa sila, biruin nyo yung bahay na ipapagawa nila. Napakamura nilang nakuha. Yung kontrata. Kasi, na matatapos at matitirahan nila. Kasi, less than 500,000 lang yata yun. Or 500,000, more or less, 500,000. Kasi, tapos ang bahay. Pinakita na sa akin ni Kuya Nilo eh. Pasensya ka na, madaldal ako eh. Pinakita sa asawa, madaldal di asawa mo eh. Kasi, yun hindi ka magpupuri. Kahit lupa sa paso, wala yung mga yan. Alam nyo ba, lagi nakabinbin ang kanilang pangamba? Bakit? Any moment, pwede silang paalisin sa kanilang lugar. Lalo na pag natatalo yung politiko na may-ari ng kanilang lugar. Nagpapaalis nung alam nilang hindi sila binoto. Lagi silang kabado. Naku, natalo na naman. Naku, maya-maya, bukas makalawa, merong ilang bahay na dinimolish doon sa lugar nila sa Kanyugan. Bakit? Napag-alaman, hindi bumoto. Nandiyan ba kayo? Ganyan na. Kaya hindi ka ba magpupuri? Ngayon magpapagawa na ng bahay. And by the way, kaya walang utang dito. Ako yung natutuwa, matatag si Sister Jing. You know why? Kabago-bagong mananampalataya. At si Kuya Nilo, hindi pa Kristiyano nung araw na yon. Or what I'm trying to say, hindi pa natin nakakasama. May miyembro na umutang sila sa kanila. More than 30,000, hindi na bayaran. Kaya lang, sabi ko naman, Sister Jing, hindi ka naman nagsabi sa akin agad eh. See? Kaya lang, mahabagin tong puso na. Kaya sabi ko, this time, wala nang utang. Pero that was a decade, more than a decade ago. Pero nandito pa rin. Oh. Kaya yun ang policy natin. Buti na lang na-recover natin si Kuya Nilo, tisod na yun. Bakit? May naungutang hindi binayaran sa kanila. Tas nawala pa sa church. Is it? Now, because of His work, sino pupurihin ko dahil magaling si Sister? Magaling ang Panginoon. He is gracious. The Lord, your God, is gracious. Sabi ng chapter 30, verse 9, ng 2 Chronicles, and merciful, and will not turn away His face. Hindi tumatalikod ang Diyos sa atin. Ikaw lang madalas tumalikod eh. Tao po, ikaw lang madalas eh. Ang Diyos hindi eh. So when we remember His grace, we can't help but give Him praise. Totoo. Tama? Alalahanin mo na yung biyaya ng Diyos. Sa dami mong kapalpakan, Alex. Pero mabiyaya ang Diyos, ngayong matatapos na. Tama? Tao po. Sa dami nating kapalpakan. Pero nandito tayo, mabiyaya ang Panginoon. Oh. Sa pagiging pasaway ni Dinah Joy dati, ngayon mabiyaya ang Panginoon, bigyan ng asawang, di ba, mabait. At silang dalawa naglilingkod sa Panginoon.
Backslider po yung kapatid ko na yan. Attentive or active in words, active in maybe in image, but backsliding in heart. Yan ang kapatid ko. Active in image, active in words. Sabi ko, sarap putusan ito, servant of God. Ganun-ganun pa nung araw yan eh. Sabi ko, kapal na mukha nitong babaeng to. Servant of God, di ba naglilingkod sa Panginoon? Absinera? Pero ngayon, pwede niya nang panghawakan yun. Bakit? Naglilingkod na sila ng tapat sa Diyos. And I'm so glad sa mag-asawang ito. Mga problem solver namin yan. And you know what? Even to our family. Nung araw, walang pakialam yan. Makikikain lang yan sa hospital. Pag na-hospital si mami, pupunta, hindi para mamasya, o para namasya lang at makikikain ng prutas. Minsan may baon pa. Ibabaon pa yung mga binigay sa mother ko. Pero ngayon, everyday sila yung nagbibigay ng ulam. Supplier ng ulam at minsan nababahagian pa kami. Mga problem solver na. Hindi ba biyaya ng Diyos yun? Tao po. Hindi ba work ng Panginoon yun sa kanilang buhay? Is it? Ano pa yung mga work ng Panginoon? Alalahanin mo lang. You can't help but to praise Him more. Makita ko lang itong batang ito. Sigap. Kita nyo na may itsura. Nakanektay pa maayos. Nung nagba-Bible study ako kila Kuya Ton, walang ibang pinapakialaman kundi yung bag ko. Nagtuturo ako yung bag ko kinakalikot. Kasi hangang-hanga siya doon sa bag ko. May parang ano yun eh. May lock, may number yung bigay sa akin ni Gerald. Nagba-Bible study. Akala ko hindi nakikinig pero lahat pala na-absorb. Biyaya ng Diyos. At ngayon, siya na ang napagkakatiwala ni Ate Jenny kung bakit maayos yung mga inaawit sa choir. At hindi mga pangbasta-basta na awitin, kundi awiting na sala, tama ang rhythm, tama ang doctrine, tama ang music. Okay? Nakaangkop sa tema. Mahirap yun. Pero anong gawa yan? Kaninong gawa yan? Gawa ng Diyos yan. Walang magaling dito. Walang pwedeng umangkin ng karangalan na dapat lamang sa Diyos inilalaan. Because of His Word. You know why? Because He is gracious. Because of His Word, our guide. Our guide. Kaya ano sabi ng 2 Chronicles chapter 30 verse 12? Also in Judah, the hand of God was to give them one heart to do the commandment of the king, of the princess, by the word of the Lord. Alam nyo, pag ang pinairal natin dito, pananaw at prinsipyo ko, prinsipyo mo, pananaw mo, katwiran mo, philosophy mo, maglalabo-labo tayo rito. Hindi tayo magkakaisa. Baka magsuntukan pa kayo. Yung nga may word of God na nga minsan, nag-aaway pa, nagkakasiraan pa eh. Tama? Kasi may tiyak doong hindi sumunod sa salita ng Diyos. But you know what? Kung ito pangahawakan natin as our ultimate guide, magkakaisa tayo. Just like what 2 Chronicles chapter 30 verse 12 said, the hand of God was to give them one heart to do the commandment of the king and of the princess by the word of the Lord. And this is our guide. The word unites us, directs us, and inspires us to act in obedience. Kaya kung sa akin lang, baka hindi sumunod yung iba rito eh. Kaya nga sinahamon ko si Randy. Sabi ko, Randy, ang tatalino ng mga, mukha ba mga bobo yan? Sabi ko sa kanya, tingmingin ka lang sa mga itsura. Mukha ba mga bobo mga tao rito? Sabihin mo sa akin. So, hindi. Di ba mga matatalino mo ka may mga pinag-aralan yan. Yung iba, paano kung maluloko yan? Paano kung mauuto na parangalan ang lingkod ng Panginoon? Mauuto ko ba? Bigyan niyo ako ng ganito, iPhone, bigyan niyo ako sa sakyan, suportahan niyo ako ng 20 mil, suportahan niyo ako ng ganito. Hindi ko mauuto yan, Randy. Nanuha mo ko? Ba't ginagawa ng iba? Ba't nagpaparangal? Tao po. Oh.
Randy, tama? Amen ba? Hindi ko kaya kayong utuin. Kanya lang, ang point ko lang, kasi may Word of God, and not just only Word of God, kundi you have experienced the result of what? Obeying God's Word. Diba? Kaya kapatid, huwag na kayong magsumama. Hindi nga, kaya nga sabi ko, hindi kayo mapagkakamalang walang alam eh. Alam niyo, tingin namin sa inyo, mukha kayong mga matatalino eh. Mga marurunong kayo eh. Ang gaganda pa at pupogi pa. Tama? Ala na yung mauuto rito. Mauuto ba? Sila Gerald lang, debatista yun eh. Alam niyo ba na si Gerald champion sa debate yun? No. Nandiyan ba kayo? Champion sa debate yun. Meron pa dahil dito, Kuya Ton, yung kausap mo nung nakaraan, naku, napakatalino nun. Diba? Psychologist yun. Atheist. But by the grace of God, ngayon, one of our faithful member. Atheist. Sinundo namin ni Pastor James yun. Alam nyo ba, malaki utang na loob ko Pastor James eh. Dahil sa kanya, nasundo namin si Mayeng. Saan? Naisalba namin siya sa pagkabigti. Sa Espanya. Alam niyo, magbibigti na yun. May suicidal thought na yun eh. Ganun pala mga matatalino, tanga. Andiyan ba kayo? Na sobrang talino. Magpapakamatay. But by the grace of God, one of our faithful member, si Mayeng. Nasa Espanya. Every Sunday nandito. Hindi mo lang makakasama yun pag masama pakaramdam. Pag may toyo. Masama pakaramdam nun. Alam nyo na yun. Yung mga, di ba babae, pag mayroong, minsan dinadatnan, yun. Tawag ng lalaki kasi doon kadalasan, may toyo. Pero, umaara yun, sinasaktan sila ng puson. Kaya kailangan inuunawa yun. Alam ni Kuya Ton yan. Alam niya ng mga nila Kuya AC. Diba? Tama ba Kuya AC? Alam na alam. Amen na amen yan. Diba? Tama ba? No comment siya. Baka bayari siya. Diba? Amen ba? Tao po. Pero nagkakaisa tayo dahil saan? Sa Word of God. Nagbabago ng buhay. Our guide. Kung hindi dahil sa Word of God, naku po, matagal na tayong watak-watak. Bakit? Magkakaiba tayo ng pananaw eh. Magkakaiba tayo ng kultura. Magkakaiba tayo ng upbringing. Tama? Merong matahimik, merong madaldal, merong papansin, meron namang kulang sa pansin. Pero lahat ng ito nabago dahil sa salita ng Panginoon. See? So now, and lastly, last na talaga to. Diba? Ano yung una? They deliver their praises because of His Word. He is gracious. Because of His Word, our guide. And because He is worthy. Because He is God. Karapat dapat siyang purihin. Okay? By the way, we don't praise God because everything is perfect. Okay? Hindi tayo magpupuri kasi maayos, komportable, perfect ang lahat. No! We praise God because He is present and He is worthy to be praised. He is not a distant being. Baka kala nyo, kaya mga kapatid, huwag tayong mananalangin na para bagang hanggang sa kesame lang. He is personal and relational. Kaya nga dapat lagi kang may ugnayan sa Kanya. Tao po, anumang relasyon ang walang tamang komunikasyon, hindi magiging maayos yan. Kaya panatiliin po natin yung ating ugnayan sa Panginoon. Katulad ito, preaching, alam niyo pa natutuwa ang Panginoon sa atin, nasa kalagitnaan siya natin. Kaya nga sana mga kapatid, kung paanong alam natin siya'y nasa kalagitnaan natin, angkinin natin ang bawat mensahe na ito na ating ikatututo, ating ikalalago, ating ikaiinam. You know what? He created us, saved us, and calls us His own. Kaya He is worthy to be praised because He is our God. Well, in fact, mga kapatid, worship becomes our response of love and gratitude.
kung bakit naman tayo nakakagawa ng mga bagay, bakit natin naparangalan ng Diyos, kung bakit natin napaganda ang lugar natin. Palagay nyo, kung hindi ba naman siya mabuti sa atin, kung hindi ba naman siya dakila sa atin, magagawa ba natin lahat ng ito? Kaya sana, pag tayo may gagawin para sa Panginoon, wala nang reklamo. Wala nang reklamo eh. Out of, expression na to ng gratitude natin eh. Oh, kaya natin pinapaganda lahat, pati service natin. Oh, 'di ba? Huwag na tayo. Kaya nga next year, sabi ko, gusto ko pa lalong uminam ang programa, kaya kailangan live na yung ating pagtugtog. That is why, Jemike, ha? Si Jemike, gising pa ba? Si Ate Jenny, ha? Pagtulungan nyo, gusto kong matuto yung mga next generation. Subject na tong sigab. Alam nyo bang binili na sigab ni Kuya to ng organ? Kaya kailangan matutukan yan. Pag kailangang pitikin ng kamay, may permiso na. Pitikin ng kamay niyan. Matuto lang. Alright? Lahat ng yung mga kabataan natin, matutong mag-organ, mag-guitar. Praise the Lord, si Thor, kahit paano may idea na sa chords. Am I right? Turuan to. Lahat ng ginagawa natin, para sa kalwalhatian ng Panginoon eh. You see? Amen ba? So we don't need to be forced. Our hearts are moved to honor Him. Kaya nga sana, yung pinangako mo sa Diyos, hindi ka na pinipilit dyan, ikaw nangako dyan eh. I-fulfill mo yung pinangako mo sa Panginoon, yung first fruits mo. So we worship not out of duty, but out of devotion. Because we belong to Him. Okay? Kaya sana, mapatid, we don't just praise God just because kung ano yung mga binibigay niya sa atin, but because of who He is. Sino ba siya? Banal siya, powerful siya, faithful siya, unchanging siya. And everything about Him is perfect. Though hindi perfect ang situation, pero yung Diyos na sinasamba natin, perfect. Yung love niya, yung mercy niya, yung justice niya, yung truth, perfect. He is worthy by nature, not by our opinion. Paniwalaan mo ito o hindi, karapat dapat siyang purihin. Okay? Kung tutusin nga, kahit hindi mo siya purihin, Diyos pa rin siya. Pero kawalan natin yon. He is worthy. He is still worthy to be praised. Okay? So as I close, amen ba? Conclusion na to. Conclusion na to. Alam niyo ba, when we praise, when praises go up, blessings come down. Totoo yun. Kasi, na-acknowledge mo kung ano pinagkatiwala ng Diyos. Kaya pag pinupuri mo siya, bumababa ang pagpapala niya. And when blessings come down, anong dapat mangyari? Giving goes up. Giving goes up. So let our worship not only be through our words, but also through our willingness to give. Amen? I hope and I pray that's enough for tonight. Nakuha natin yung goal natin tonight. Amen? Sa mga paalala ng salita ng Diyos, hindi dapat tayo uuwi na walang takeaways. Hindi tayo dapat uuwi ng walang panibagong commitment sa kanyang harapan. Or, balikan yung commitment at pasiglahin at ating isakatuparan. Let us all stand. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Lord God, thank you so much for the Word. Thank you so much for the Holy Spirit. Thank you so much for giving us wisdom and prepared heart, Panginoon.